Pagpalang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa online prayer meeting muli at sa oras na ito ay muli niyo po akong samahan sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At kamusta po sa ating mga kapatid sa Christ Centered Life City Church? Gayun din sa ating pong mga kapatid sa iba't ibang dako ng lugar. Kung anuman po ang inyong ginagawa ay samahan po kayo ng ating Panginoong Diyos sa inyo pong mga trabaho o ministry. Kayo man po ay nasa bahay, samahan po kayo ng ating Panginoong Diyos. At sa mga sumusubaybay po sa ating online prayer meeting, muli niyo po kami samahan sa ilang minuto na pag-aaral ng salita ng Diyos at sa atin pong panalangin mamaya. Tayo po muna ay manalangin sa oras na ito at sumandaling yumuko. Panginoong Diyos, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan at kami po ay nasa oras ng iyo pong presensya, nasa oras po ng pagpupuri, pasasalamat sa iyo. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa pag-iingat mo, salamat po sa kagalingan ng aming mga sakit, salamat po sa mga pagpapala, salamat po sa provision na patuloy mo pong pinagkakaloob sa bawat sa aming. At sa oras nito, Panginoon, dalangin po namin ang aming pong pag-aaral hanggang sa aming pong panalangin ay patuloy ka naming mapurihan, mapasalamatan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ng kaunti ang buhay po ni Moses sa aklat po ng Exodo. At hindi ko na po ito babasahin ng buo. Isa-summary ko na lamang po. At dahil abutin po tayo ng ilang oras kung ito po ay babasahin natin ng buo. Kailangan pong basahin itong ng brief and concise. Dito po sa panimula, ang sabi niya ay ang ibig sabihin daw po ng pamagat na Exodo ay pag-alis. At tumutukoy ito sa pinaka mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Ang pag-alis at paglaya nila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. May apat na pangunahing bahagi ang aklat na ito. Number 1, ang pagpapalaya sa mga Hebreo mula sa pagkaalipin. Number 2, ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok ng Sinai. Number 3, ang pagkikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan kung saan ibinigay sa kanila ang mga kautosang moral, sibil at pangrelihiyon upang maging gabay sa pamumuhay. At ang pang-apat, ang pagtatayo ng dakong sambahan at paglalagay ng mga kagamitan dito at ang pagbibigay ng mga tuntunin tungkol sa mga pari at sa pagsamba sa Diyos. At higit sa lahat, inilarawan ng aklat na ito kung ano ang ginawa ng Diyos nang palayain niya ang Israel at gawing silang isang bansa. Ang pangunahing tauhan sa aklat na ito ay si Moses, ang lalaking hinirang ng Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan sa paglaya mula sa Ehipto. Ang pinakabantog na bahagi ng aklat na ay ang 10 utos na nasa kabanatang 20. Amen. Maganda raw po na tayo ay
passionate o umaalab sa ating mga gawain sa Panginoon. Minsan po ay nagiging challenge ko po yan sa aking pinangungunahan ng ministeryo, sa akin pong team, sa music team po. Sabi ko sa kanila ay huwag mawawala sa kanila ang first love nila sa Panginoon, kung paano sila tinawag ng Diyos, sapagkat marami po ang mga musikero ay nalilihis po sila ng lundas na baga sila po ay nagkakawatak-watak, lalo na po ang mga musikero sa mundo, ano po, hindi po sila nagtatagal. Tatagal po sila mga ilang taon, ilang dekada, pero hindi po ganun sila ka-solid, sapagkat may kanya-kanya silang mga gusto mangyari sa kanilang buhay o gusto nilang maabot sa kanilang buhay, kaya sila ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. So sabi ko ay huwag natin naalisin sa ating buhay ang first love natin sa Panginoon, sapagkat iba ang pagkatawag natin sa kaharian ng Diyos at ang pagkatawag sa mundo. Kung tayo man ay tinawag ng mga musikero, tayo ay tinawag ng musikero ng Panginoon. Hindi tayo musikero ng mundo. So tayo ay tumutugtog para sa ating Diyos, sa pagpupuri. Amen. So gayon din po sa bawat isa, ano po, yung pong pag-ibig natin sa Panginoon, yung first love natin sa Kanya. Huwag po nating iwawalay, huwag po nating kalimutan. Palagi po natin itong sariwain, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago. Yan po ay tumatagal hanggang tayo po ay makapiling niya, sapagkat ang pag-ibig po, ang Diyos po ang author niyan. Ano po? The God kind, yung tinatawag na Zoe, the God kind of love. Ano po? So napaganda raw na tayo po ay passionate o umaalab po, mainit sa gawain ng Lord. Ngunit minsan ang mga ito raw po ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagmamadali at hindi makapag-antay sa timing ng Lord. No? Alam naman natin ang sabi ng Ecclesiastes 3:1-8 ay there's a time of everything, no? Mayroon pong timing ang Lord sa bawat bahagi ng buhay natin o mga panalangin natin, mga minimithi natin sa ating buhay. May timing po ang Lord dyan. So napakaganda po ng plano ng Lord kay Moses, no po. Ngunit sa mga planong iyon ay nainip at nagmadali si Moses sa sariling talino niya, lakas niya at pagkaunawa. Inunahan niya si Lord, no po. Sa madalit salita, nagkaroon siya ng pagkapalpak sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga ginagawa, no? O ang sarili niyang diskarte, yun ang nasunod. At siya ay nauwi sa disyerto nung time na yon, ng matagal na panahon. His self-belief, pride, self-glory, and self-importance led him to self-crisis. Po, that he even thought that he was doing a favor for the Lord, kaya sa pumatay ng tao. Naalala niyo po yung isang bahagi po ng verse dito nung pinatay po niya yung isang Egyptian at ibinaon niya sa buhangin.
Ano po? Ito ang nakalimutan po ni Moses, ano? God's grace and favor. Yun po. Sabi dito ay don't mix good with pride and self-glory. Huwag daw po natin paghaluin yung good and pride and self-glory. And God opposes the proud, but He gives grace to the humble. The Lord won't promote pride, and so should we. At kay Lord lang po talaga ang lahat ng kalwalatian. Sa Kanya lamang po nararapat ang kalwalatian. Ano po? Naalala ko si Pastor Chito nung pagka kinakausap niya ako, sabi niya, kapag may nagpupuri kayo, nagpupray sa inyo, pinupuri kayo dahil excellent ang tugtog nyo o perfect, ibalik nyo sa Panginoon ang kalwalhatian. To God be the glory. At yun naman po talaga ang dapat. At isinare ko rin po sa ating pinangungunahang ministeryo. Sabi ko sa mga bata, sa tuwing merong mag-praise sa inyo ay balik nyo sa Panginoon. Pwede kayo magpasalamat and then glory to God. Sa Kanya po ang kapurihan sa mga talentong iyan. Ano po, hindi po natin pwedeng angkinin yung papuri, sapagkat ang papuring iyan ay tanging sa Diyos lamang. Ano po? Of course, tayo po ang mga ginagamit ng Diyos upang maging daluyan ng Kanyang kalwalhatian. Ano po? And then ibalik natin sa Diyos yung kapurihan, yung kapasalamatan. Ano po? Sapagkat tanging sa Kanya lamang yan, sa ating Panginoong Diyos, kay Yahweh. So, yun po ang naibabahagi ko rin sa music team, na huwag kalilimutan, huwag aangkinin yung kalwalhatian. Dahil pag inangkin mo yun, pwedeng lumaki ang iyong ulo, pwede kang magka-pride, no? At magiging simula ng crisis ng iyong ministeryo o ng iyong attitude, ng iyong buhay, ng iyong ugali, no? So dapat alam po natin 'yon. Siguro sa mga company, may mga empleyado na napopromote, no? Napopromote sila, and then nagpapasalamat sila sa kanilang mga boss. At hindi sila magpapasalamat dun sa janitor eh. Hindi sila magpapasalamat dun sa supervisor or sa kanilang manager. Magpapasalamat sila dun sa pinaka-boss, siyempre. Dahil yun ang dapat na makatanggap talaga ng pasasalamat eh. And likewise sa ating din mga Kristiyano, ang pinaka-boss natin ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, ang kalwalhatian ay tanging sa ating Panginoon lamang na dapat ibalik. Balik po tayo. But look, Moses' story ended so well, no? Naging maganda raw po yung pagtatapos ng kanyang istorya. The glorious events in his life happened when he allowed the Lord to squeeze out all his somebodyness until all he can say is, Lord, without you and apart from you, I am nothing. Totoo naman po ayun, ano? Kung wala po ang Panginoong Diyos sa ating buhay, ay marahil nasa na po ba tayo ngayon? Marahil si Pastor Rene ay isa ng addict din.
Marahil si Pastor Rene ay isa ng basag ulo dito rin. O nagmumura dito, nagmumura doon din. Uwi ng bahay lasing. Marahil ganun po, no? Kung wala tayo sa Panginoon. Pero salamat na lang sa Diyos. Salamat kay Jesucristo na siyang tumubos ng ating mga kasalanan. No? Nabago tayo, nabago yung ating buhay. Nabago yung ating attitude, nabago yung ating pananalita. Nabago yung ating mga ginagawa. So, apart from Him, we can do nothing. Then and there, God was able to make Moses his somebody, and from a position of humility, hindi na kailangan ni Moses ng gimmick. Sa ministry, para pag-usapan, mamulitika, para sa mas maraming likes and views, no? At magpaka-showbiz, para lang maging relevant. But Moses rested and waited for God to promote him, and God did. Kaya po tayo mga minamahal na kamanggagawa o kahit po tayo ay mga attender, ano po, paka-ingatan po natin ang ating pong mga patotoo. Paka-ingatan po natin yung ating pong first love sa Panginoon, na hindi po ito mawala. Dahil kapag po ito ay nawala sa ating buhay, yung pag-ibig natin sa Panginoon ay it takes chaos po sa ating pong buhay. No? Mas mahirap po ang pag-backslide sa ating Panginoon. Mas mahirap po ang nakakilala ka na at babalik ka pa sa dati. Ano po? Malaking kaguluhan po ang mangyayari sa ating buhay. Ano po? Naalala ko yung patotoo ni Pastor Butch Charbet, no? Yung isang sikat na singer, isang pastor. Narinig ko lang po dun sa kanyang patotoo, siya po ay nag-backslide din. Ngunit sa kanya pong pagbabackslide ay maraming pong nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. No? Marahil ay nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay. Pero hindi po siya nanatili doon muli. Siya po ngayon ay nagbalik muli sa Panginoon at nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi hindi ka na doon hindi ka na doon bagay doon sa dati mong pinanggalingan. Hindi ka na bagay. Pagka pinalikan mo yon, maranasan mo yung mas matinding persecution, mas matinding kaguluhan sa buhay mo. And yet, all of a sudden na makikita mo rin na ikaw ay ibabalik din ng Panginoon. Kakailanganin mo rin ang Diyos sa buhay mo. Ano po? So, pakaingatan po natin yung ating pong first love sa Panginoon. No? Hinga ng malalim, i-enjoy step by step, little by little, small beginnings. Tapos, magpuri sa Panginoon. Pasalamatan siya. Ibalik sa kanyang kapurihan, kalwalatian. Sapagkat, apart from Him, we can do nothing. Amen. Tayo po ay dumako sa panalangin. Ama naming Diyos,
Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa mga nangyari po sa aming mga buhay, nung kami po ay wala pa sa iyong kamay, ay napaka madilim na bahagi, sapagkat maaari po kaming malugmok sa kasalanan, maaari po kaming hindi na makabangon. Ngunit nariyang ka, Panginoon, kami po ay pinili mo. Kami po ay iniahon mo, Panginoon, sa putik ng kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Sa mga kapatid po namin na nakaririnig ng online prayer meeting na ito, abutin mo po sila ng iyong pagpalang kamay. At katagpuin mo, Panginoon, kanilang mga pangailangan. Physical man ito, spiritual, material, Panginoon. In your right time, Lord, ito po ay pagkaloob mo, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang aming pong church, Christ Life City Church. Lahat po ng mga ginagamit mo rito, magmula po sa aming head pastor, kay Pastor Vicky Bersosa. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy po siyang kalingain. Give her knowledge and wisdom, Panginoon. Salamat po. Kalakasan mo, pag-iingat mo sa kanya. Ang anointing, fresh anointing, Panginoon. Patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya, Panginoon. Sa kanya pong pamumuno sa Christ and Life City Church. Maging ang mga pastoral staffs, O Lord, ang music team, ang women's, ang men's, ang youth, ang lahat, Panginoon, ng kongregasyon ng CCLCC. Akin pong tinataas sa iyo. Cover mo po ng iyong banal na dugo lahat po ng may sakit. Butin po ng iyong pagpalang kamay, kagalingan ay ipagkaloob po sa mga may sakit, Panginoon. Ibangon mo po sila sa pangalan ni Jesus. By your stripes, we are healed. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Patid mo po, Panginoon, ang lumalaganap na virus sa aming paligid. Ang COVID-19, Panginoon, ang variant COVID-19. Lord, amin po itong sinasaway sa pangalan ni Jesus. Hindi siya makapag-penetrate sa anak ng Diyos. Sapagkat ang dugo ng Diyos ang siyang bumabalot sa katauhan ng anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lord, we pray for our nation, sa aming pong bansang Pilipinas, sa lahat ng namumuno, magmula sa aming Presidente, Roa Duterte, Panginoon. Lord, sa lahat ng desisyon na kanilang gagawin, ay magiging kapakinabangan, Panginoon, sa bawat mamamayan, at hindi po magiging kaguluhan sa bawat isa. Gumamit ka, Panginoon, ng instrumento ng mga tao na manggagaling sa iyong kaharian, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon, upang mapangunahan, O Diyos, ang aming pong bansang Pilipinas ng matiwasay, ng may peace sa aming pong bansa. Amin na pong in-entrust sa iyo, Panginoon, ang aming pong bansang Pilipinas. Magmula po sa pinakamataas na panunungkulan hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay. Lord, we pray for our brethren, Panginoon, sa aming pong mga kapatid sa iba't ibang lugar. Patuloy po silang samahan, aliwin at ingatan
sa kanila pong pagtatrabaho. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ito po ang aming samot panalangin na may pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.